Alright, so after almost 2 weeks of testing the Roxinag Pro and gathering all the info sa mga nakabili and experience na ng Roxinag Pro, ready na ako para ibigay sa inyo yung full review ko. Spoiler alert, para sa akin okay pa rin ang overall value niya, pero may mga caveat tayo na need i-consider na i-share ko sa inyo later. Now, while may mga ilang issue na akong nabasa, as far as I can tell, wala pa namang recurring or same issue na lumalabas. So, mamaya pag-usapan natin yan. So, tara, simulan na natin ang aking full review for the Roxinag Pro. Let's get into it. Now, meron na akong na-release na 4 na videos for the Roxinag Pro. Unboxing, sound test, teardown guide, software and display guide. So I guess panoorin nyo rin yun kung gusto nyo mas mahabang detail for each particular topic. Alright, so simulan natin ng review pagdating sa design and construction. Well, design-wise, malinis tignan ang Roxinag Pro, especially itong white variant. Pero hindi siya perfect pagdating sa layout. Meron tayong 96-key layout with dedicated numpad, arrow keys, function rows, some nav cluster keys, a 1.14-inch TFT display, and a volume knob. Kaya lang para sa iba, medyo nakaka-OC yung gap dito sa arrow keys, tapos yung function rows na walang gap in between. Kung ako lang masusunod, mas maganda sana kung tinabi nila yung display sa volume knob, then alisin na lang yung page up and down para magkaroon ng proper spacing yung function rows. Kaya lang sabi ni Rock, hindi daw uubra kasi mapapamahal yung cost para sa mold kung babaguhin pa. So, ayun. Now, pagdating sa keycaps, okay naman yung font. Very typical lang. Maya natin pag-usapan yung quality. Ikutin muna natin yung keyboard. Sa harap makikita nyo na high profile yung case. Ibig sabihin, hindi nyo makikita yung switches. Tapos meron ding chamfered bottom para mas magmukha pa siyang manipis. On the right side, makikita nyo na may konting pa-angle yung case. Tapos makikita nyo rin yung height ng volume knob. Sa kabilang side, ganun din. By the way, yung keycaps nito is cherry profile, which pasok naman kasi south-facing yung hot swap sockets nito. Pagdating sa likod, meron tayong switch para sa tri-mode connectivity and yung USB Type-C port. Tapos sa ilalim, meron tayong branding and certification sa gitna. Yung compartment para sa USB dongle andito rin at 2 flip-out stands sa magkabilang corner na may 2 level lang taas. At of course, meron tayong 4 na rubber feet. Makikita nyo din dito na screws na ang ginamit nila for the construction instead of plastic clips, so mas madali na itong buksan. Ang bigat nito is halos 1 kilogram. Again, meron na akong na-release na dedicated teardown video para sa keyboard na ito. So kung interesado kayo kung paano buksan at yung laman nito, panoorin nyo yan. Overall, gaya nga ng sabi ko, malinis tignan ang Roxinag Pro. Now, pagdating naman sa keycaps, ito ay gawa sa PBT double shot material. Ibig sabihin, makapal, matibay, at hindi agad mag-shine yung texture, saka hindi rin mabubura yung legend niya. Nasa 1.3 to 1.4 mm ang kapal ng keycaps. Pagdating sa switch, gumamit si Rockers ng sarili nilang switch. Ito ay linear na may 45 grams occlusion force. Yung top housing is gawa sa polycarbonate plastic, yung stem is POM, tapos yung bottom housing is nylon PA66. Yung stem ay may sapat na factory lube. Masasabi ko na super smooth yung switch na ito at maganda rin yung tunog niya. Yung stock stabilizers nila ay plate mount and may sapat na lubricant din, and as per checking, both yung wire and pati yung stem ay may lube din naman. Di ko sure kung kita nyo pero meron din pati sa stem. Now, walang sound dampening sa ilalim ng spacebar, so kayo na lang maglagay if you're into that. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, and kung makikita nyo naman, hot swap ang keyboard na ito with south-facing sockets, so goods na goods sa lahat ng klaseng keycaps. Though yung iba nagreklamo kasi hindi daw shine through yung keycaps, pero iba-iba naman tayo ng panlasa. Now, sabi ko nga kanina, meron na akong dedicated teardown para dito. Pero essentially, halos lahat na ng sound dampening material ay nandito na. ABS top case, PBT double shot keycaps, polycarbonate plate, EVA plate dampener, PE foam dampener, plastic film, EVA PC dampener, silicone case dampener, at yung ABS bottom case. So sabi ko nga, kompletos ricados ang Roxinag Pro pagdating sa sound dampening material ng keyboard na ito. So in terms of sound and feel, wala na akong hahanapin pa for this price range at around 3,000 Philippine pesos. Ngayon, bago natin pag-usapan yung display, features, and performance ng Roxinag Pro, pakinggan nyo muna yung dedicated sound test na ginawa ko for this keyboard. Pero pwede nyo rin skip kung napanood nyo na yung na-release kong video for that one.
Ngayon, sabi ko nga, meron din akong na-release na dedicated guide pagdating sa software and display. Pero for this video, ang masabi ko lang is satisfied naman ako sa quality ng display and madali din siyang gamitin. Pwede mo siyang makontrol gamit yung volume knob para mag-cycle sa different features gaya ng animation, homepage kung saan makikita mo yung date, battery level, time, operating system, connection mode at iba pa. Kaya lang wala akong makitang way para mabago yung format ng oras to 12 hours. Aside from that, meron din tayong effect para sa 19 different lighting modes at color para sa iba't ibang kulay if you're into that. Sabi ng iba hindi daw accurate yung ibang kulay gaya ng purple. And yes, napansin ko rin yun guys. Kung makita nyo, hindi talaga siya totally purple. May pagka-pinky siya. Pero yung ibang kulay, accurate naman gaya ng white. Kaya lang syempre dahil dilaw yung top housing, nagkakaroon ng yellowish tint. Maliban diyan, meron din tayong brightness para sa LEDs, speed para sa animation, volume, system for changing between Windows and Mac OS, and language. Kung gusto nyo ng thrill, iset nyo sa Chinese. Joke lang. Ngayon, kung gusto nyo gamitin yung knob as a dedicated volume knob, simple lang, press Fn plus knob. By the way, bago kayo magpanic guys, please basahin nyo muna yung manual kasi karamihan ng tanong is kayang-kayang sagutin ng user manual. Gaya ng pag-connect sa Bluetooth and functionalities ng knob. Pagdating naman sa software, again, meron na din ako na-release na dedicated video for that and na-realize ko sobrang dami ko na palang na-release for the Roxy Nag Pro. Well, gusto ko lang naman kayong tulungan. Okay? Anyways, madali lang naman gamitin yung software. Pwede kayong mag-remap ng keys and pwede nyo nga rin i-remap kahit yung FN key, which is nice. Tapos, ang daming option for lighting effects. May 4 na page dedicated for lighting. Pero ang pinaka-importante dito is yung customization ng screen. And yes, pwede po kayong mag-upload ng GIF dito and yung loading time is depende sa dami ng frames. Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyo by uploading multiple images. Sobrang dali lang gamitin itong software na to and sabi ko nga, kung gusto nyo ng full-length guide, panoorin nyo yung video ko. Okay, so pagdating naman sa performance, I'm happy to report na wala akong na-encounter na issue pagdating sa wireless performance. Confident ako gamitin ito even sa competitive matches via the 2.4 GHz dongle, which is nice for a keyboard at this price range. Yung battery life, hindi ko na na-test kasi to be honest with you, nakakatamad mag-test ng keyboard pagdating sa battery kasi iba-iba naman yung magiging result depende kung gumagamit ba kayo ng LEDs or not. Pero take note lang na meron siyang 4,000 mAh of battery. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga nakalap kong mga report or post about sa mga potential issues ng Roxy Nag Pro. Di ko talaga minadali yung full review and nag-antay talaga ako ng at least almost 2 weeks kasi ayaw ko na maulit yung nangyari sa Roctanaw na after ko ma-release yung review, saka pa lang naglitawan yung mga issues. So, I just want to make sure na mabigyan ko kayo ng proper review para hindi masayang yung pera nyo, okay? But so far, pagdating sa Roxy Nag Pro, while may mga issues na na-report galing sa mga bumili, wala naman ako nakikitang recurring or same issue and most of the questions ay gaya nga na sabi ko kanina, answerable by the user manual, which is okay lang naman, di ba? Minsan, excited talaga tayo pag may bago tayong gadget, so no problem yan. Pero may mga quality issues din naman akong nabasa, gaya ng warp casing. Possible cause nito is baka nainitan sa barko or kung ano man, or possible din na QC issues. Pero isa pa lang naman yung nabasa ko, so possible na isolated case lang. Meron din akong nabasa na na-break yung keyboard niya dahil sa software na ikinabahala ng iba, pero na-fix din naman agad. Tapos yung isa naman sira yung switch, pero baka isolated case din. Pero ang malapit na nabasa ko is about warranty policy issue. May nabasa ako na need pa daw ng 7 days bago makapagpa-replace, which I find really weird. Hindi ko alam kung ano yung reason for that specific policy, pero weird talaga nun. Overall, to conclude, pagdating naman sa Roxy Nag Pro, wala akong problema sa keyboard na to. Sobrang solid ng value niya, 3,000 Philippine pesos. Andito na lahat ng kailangan mong sound dampening materials. Maganda yung sound, maganda yung feel, maganda yung performance. Walang latency pagdating sa gaming, di ba? Tapos, okay din yung quality niya, design-wise. May mga issues, gaya nga ng sabi ko kanina, pero hindi naman siya reoccurring or hindi naman siya same. So, probably isolated case lang. Kung trip niyo Roxy Nag Pro, product-wise, okay siya para sa akin and madali ko siyang ma-recommend para sa inyo. Kasi iilan lang naman yung available na 96 keys or full-size keyboard with a numpad available locally na okay. So, the Roxy Nag Pro is probably one of the best. Okay, so thank you for watching. Lagay ko sa description yung link para sa keyboard na to. Please use my affiliate link para ma-help nyo yung channel ko. And yeah, thank you for watching.